Kanina pa palakad-lakad sa opisina niya si Roger. 3 baso ng ram na rin ang naubos niya, pero wala pang solusyon ang problema niya. 2 bagay ang ikinululungkot niya ngayon. Una, tumanggi na si Esmeralda na sumama sa kanya paalis ng Pilipinas. Mahal pa rin ito si Russell at hindi ito pumayag sa proposal niya. Pangalawa, tumanggi na rin si Russell na pamahalaan pa ang kumpanya kung hindi magpapakasal si Esmeralda dito. Lahat na ay mawawala sa kanya. Hindi naman siya takot bumalik sa pagiging piloto. Pero nanghihinayang siyang ipasara ang Metro Pacific na mahigpit na ibinili ng papa niya na kailangan niyang isalba. Siya na ang nagmamay-ari ng kumpanya at ramdam niya ang bigat sa dibdib kapag ipinasara yon. Marami ang mawawalan ng trabaho at sa kanya mabubunto ng sisi dahil hindi na ginawa ang lahat na makakaya niya. Nangako si Russell na tutulungan niya pa rin tayo hanggang 6 na buwan, Roger. Wika ni Esmeralda kanina habang kausap niya to sa telepono. Inilipat na ito at si Zack sa bahay ng mga Alonzo dahil sa sunod-sunod na banta sa buhay nilang dalawa. What are his terms? Ang tumira kayo ni Zack sa bahay niya? Na hindi ka na pwede makipagkita sa akin? Hindi mo kailangang ibalang sarili mo at maging sunod-sunuran sa kanya, Esmeralda. Huwag mong hayaang manipulahin ni Russell na yan ang buhay mo. Hayaan mo na. Ganyan taga-possessive si Russell noon pa. And you like it, ha? Sarcastikong wika niya. I find it sweet. Kahit hindi niya kaharap si Esmeralda, ay alam niyang nakatawa to sa kilig. Hindi ko na kailangang itanggip ang damdamin ko, Roger. Gusto ko na rin mabuo ang pamilya namin ni Zack. You mean, you're going to marry Russell if he proposed to you? He already did. What? At dahil pumayag na ako magpakasal sa kanya, napapayag ko siyang tulungan ka pa rin sa pamamahala sa kumpanya sa loob ng 6 na buwan. Kaya bukod sa kailangan mong seryosohin na maging CEO, kailangan mo na rin makahanap ng babaeng pakakasalan mo. Kung hindi, mawawalan din ng saysay ang training mo kay Russell dahil mauuwi kay Sofia ang kumpanya. Papayag ka bang sa evil stepsister mo mapuntang lahat ng manang iniwan ng papa mo sa'yo? At sino naman ang babaeng pwede kong ipalit sa'yo? I can find another woman worthy of my love and faithfulness. I am flattered. Sagot naman nito sa kabilang linya. Pero sigurado ako may nararapat na babae para sa'yo. Kailangan mo nang umpisahang makipag-date nang umabot ka na sa taning ng itinakda ng papa mo. Yun ang problema niya ngayon. Saan naman siya hahanap ng babaeng ihaharap sa altar kung wala nga siyang ibang gusto kundi si Esmeralda? Lumabas siya sa opisina para magtimpla ng kape sa pantry na madaanan niya ang pwesto ni Rain. Wala to doon, pero nakakalat pa ang gamit nito sa mesa. Napakunot ang noo niya sa mga nakitang branded makeup, pati ang teleponong nakalapag doon ni 100,000 ang halaga. Chanel ang bag nito ngayon, bukod pa sa LV bag na gamit nito noong isang araw. Kung kabit nga to ng isang Alonzo, ay hindi nakapagtataka na orihinal ang mga yon. Pero bakit hindi ito nagpapabili ng mamahaling sasakyan at isang lumang Toyota Corolla ang gamit nito? Roy Carlo Alonzo has no wife. Ni walang napapabalitang may babae ito. Pwede naman nitong ilantad si Rain bilang asawa. Pero bakit pumayag ang dalaga na itago ang relasyon nito sa matanda? Well, si Rain nga pala ang tumanggi. Roy Alonzo doesn't satisfy her in bed, so she needs another lover. Paano nga naman ito may tatagong ibang karelasyon kung alam ng publiko na karelasyonan nito si Roy? Tiyak na pagpepestahan to ng media. Napailing na lang siya sa mga pumapasok sa isip. Kailangan niya ng kape dahil kailangan niya makapag-isip ng maayos. At marami pa siyang report na kailangang pag-aralan. Kahit na 6 na buwan pa siyang tutulungan ni Russell sa pagpapabangon sa kumpanya, hindi siya pwedeng umasa palagi sa karibal kay Esmeralda. At may iba pa tong inaasikaso dahil CEO to ng Cejader Airlines ngayon. Kailangan niyang matuto na tumayo sa sarili niyang mga paa. Pagbukas niya sa pinto ng pantry, ay may palabas din doon na nagulat sa presensya niya. Tumapon ang hawak nito malamig na tubig sa dibdib niya na kaagad tong humingin pa umanhin. Nawala yata ang kalasingan niya sa lamig ng tubig. Pero nang lumapat ang kamay nito sa dibdib niya, itumayo yata lahat ng balahibo niya pati na rin ang nasa pagitan ng hita niya. Shit! What are you doing?
Sorry, hindi ko kasi alam na papasok ka. Panay ang pahid nito sa dibdib niya na hindi niya alam kung gusto niyang itigil nito o hayaan na lang maramdaman niya ang init ng balat nito. Para siyang nakukuryente na hindi niya maintindihan. Stop! Ang sungit mo naman. Hindi ko naman sinasadya eh. Ipagtimpla mo na nga lang ako ng kape. Winaksi niya ang kamay nitong walang tigil sa pagpupuna sa dibdib niya. Tumalikod naman ito at tinungo ang coffee maker. Nagawa niyang pagmasdan ang kabuuan nito habang nakatalikod. At may umbok naman pala ang pang-upo nito. Kahit ang legs nito ay nakakaakit dahil maputi at makinis. Maiksing palda ang suot nito na kapag yumuko ay sigurado masisilipan ng singit. Ano kayang pakiramdam kung pinasok niyang kamay doon at damhin ang tinatago nito? Kailan pa siya nagkaroon ng mali siya kay Rain? Kay Esmeralda hindi naman siya ganito karumi mag-isip. Ni hindi nga siya pinag-initan ng katawan kahit nayakap niya na to't nahalikan. His love for Esmeralda is pure and no malice. May gusto pa ho ba kayong ipagawa sa akin? Sa isang iglap ay maraming pumasok sa isip niya. Maruming idea nga lang. Hindi na siya nakatikim ng sex matagal na panahon. Nakapagtatakang kumakawala ang pagnanasa niya ngayon at kay Rain pataga na may matandang kalaguyo. Umupo siya sa silya at sinanyasan si Rain na umupo rin doon. Tell me, how does it feel to have an older man as a lover? Wala na ba talagang asim kapag matanda na? Anong pinagsasasabi mo? Tumayo to ulit at hinugasan ang pinag-inuman sa lababo. Kailangan ko na mapapangasawa. Hindi mo kailangang iwanan si Roy Alonzo, pero dahil hindi naman panghabang buhay ang kasal natin. Ano ho? Inaalok niyo ba ako ng kasal? Inaalok kita ng trabaho. Trabaho? Yes, a sideline. Hindi mo kailangang putulin ang sustentong nakukuha mo kay Roy. Dagdag mo lang. Pwede mo nang palitan ng kotse mo na mas bago at mas magandang modelo. Dahil ba ito sa mana mo? You need a wife to present to your lawyer? Don't worry. I won't ask anything from you, except you present yourself at our wedding day. Wala namang nakasaad sa testamento kung kailangan ba natin magsama sa iisang bubong. At sa tingin mo papayag ako? Mayaman na si Roy Alonzo, Mr. Chu. Hindi ko kailangan ng pera. It was my choice not to buy a luxury car. Tumayo ito na tila gustong tapusin ang pag-uusap nila. He was desperate. Nang madaanan siya nito ay kaagad nitong pinigilan ang kamay ni Rain at tumayo siya sa likod nito. Binigyang distansya niya lang ang mga katawan nila, baka mapansin pa nito ang pumumukol sa pagitan ng hita niya. What do you want then? Ano bang hindi kayang ibigay ni Roy? Hindi niya alam kung bakit hindi nito mabanggit ang pangalan nito. You want me to give you sex? Isang mapang-akit ng ngiti ang pinakawalan nito bago sumagot. Sasabihin mo na naman na sa Esmeralda lang ang gusto mo? I won't ask that to you because I won't marry you, Mr. Chu. Matagal pa naman ang palugit ng abogado mo. Makakahanap ka pa ng iba. Nang lumakad palabas ang silid si Rain, ay hindi niya na to pinigilan. Siguro nga, ay matagal pa ang palugid ng abogado sa kanya. Pero ikakasal na sa Esmeralda at si Russell. May iwan siya mag-isa at hindi na gusto ng ganoong pakiramdam. Sanay naman siya mag-isa. Pero mula nung dumating sa buhay niya ulit si Nick at Esmeralda, pakiramdam niya ay kailangan niya palagi ng mga kasama. Masarap sa pakiramdam na may nag-aalala o may nakakasalo siya minsan sa pagkainan. Kaya siguro kapit na kapit siya kay Esmeralda na mawala si Nick. Hindi niya na gustong bumalik sa pag-iisa dahil bumabalik ang lungkot sa dibdib niya na huli niyang naramdaman na mawala ang mama niya. Truly no man is an island. Kung gaano kalaki ang bahay ni Nick, ganun din kalaki ang kakulangan na nararamdaman niya. Kung wala sanang taning na 2 buwan ang ibinibigay ng abogado, gusto niyang maghanap pa ng ibang babae kung saan makakaramdam siya ng kilig habang nililigawan to. Gusto niyang maramdamang titibok ulit ang puso niya. Katulad noong nasa college pa siya, it feels good to fall in love again. Pero dahil sa manang naghihintay sa kanya, ang natitira lang niyang opsyon ay si Rain. At sa halip na tibok ng puso ang mararamdaman niya,
pag-iinit ng katawan, at pagbangon ng monumento niya sa dinudulot nito. This is Easton. You better come back here to talk about the wedding. I'll get your ass wherever you are, and just let you assign our marriage contract. Hindi na ako natutuwa sa mga dahilan ng lolo mo na gusto mo munang sulitin ang pagiging single mo. I don't think you're in Paris either. Ipapahanap kita kung saang lupalop at ibabalik dito sa Pasay. Nauubos ng pasensya ko dahil nasasayang ang oras ko. Nagulat siya sa lalaking nasa kabilang linya na hindi niya alam kung paanong nalaman ang telephone number niya. Kaagad niyang naibaba dahil sa sindak. May hinala kaya si Easton na hindi naman siya umalis sa bansa? Kaagad niyang kinalkal ang gamit. Naroon ang passport niya at mga IDs. Kung ipapahanap na siya ni Easton dahil hindi pa rin siya nagpapakita, kailangan niyang galingan ang pagtatago. Nag-book siya kaagad ng ticket papuntang Hong Kong. Kung umabot hanggang Paris ang paghahanap sa kanya ni Easton, ay baka magkita pa sila roon. Hindi niya gusto makaharap ang lalaking yon na mas nasisindak siya kaysa nagpapalagay ng loob. His voice sounded like a monster on the telephone. Kailangan niya tagang matakasan ang pagpapakasal dito. Kung hindi ay magdudusa siya habang buhay. Pagkatapos ihanda ang gamit, ay nagpalakad-lakad siya sa silid niya sa hotel. Hindi niya gusto ang naiisip niya, pero palagay niya iyon lang ang tanging paraan. Hello? Alanganin niyang wika. Rain, napatawag ka. I'm accepting your offer. What? Anong offer? To marry you. Ikakasal na sa Esmeralda at Russell, kaya wala ka ng pag-asa kay Esmeralda. Pero magkakaroon tayo ng kasunduan bago ako pumirma sa marriage contract natin. Wow! Saan ko utang ang pagpahayag mo to? Kailangan ko lang ng pera. Pagsisinungaling niya. Hindi ka na ba binibigyan ng sugar daddy mo? Has he found out you are cheating on him? Sort of. Hindi niya na itinamang iniisip ni Roger sa kanya. Okay, let me offer you something that is more than Roy Alonzo's offer to you. Alam mong kapag ikinasal ka sa akin, magiging sayong kalahati ng ari-arian ko. Pero para hindi ka naman magduda, ilalagay na natin sa kasulatan. Okay. Hindi siya interesado sa mga sinasabi ni Roger dahil ang tumatakbo sa isip niya ngayon ay ang galit ng lolo niya at ni Easton kapag nagpakasal siya sa iba. Pero bahala na. Kailangan niya lang makatakas sa pagpapakasal niya kay Easton. Gusto mo bang i-announce na rin natin ang kasal? No. Mabilis niyang tanggi. I mean, kailangan ko munang sabihin kay Roy bago pa niya malaman sa ibang tao. Oh really? Pero sinasabi ko sa iyo to, Rain. Hindi ka na bababalik sa matandang yun oras na makasal ka sa akin? Saan ka uuwi ngayon? Walang nakatira sa kondo ko kaya pwede kang ilipat doon pagkatapos ng kasal. Ano man ang dahilan ng pagpapakasal natin, hanggat hindi natatapos ang annulment, hindi ka pwedeng magpakita sa ibang lalaki. Naiintindihan mo? Yes, sir. Sarkastiko niyang sagot. Bakit kahit naggagalit-galitan niya si Roger, hindi naman siya natatakot dito? Kanina kay Easton, ay halos itapon niya ang telepono dahil hindi niya gustong marinig ang boses nito. I am glad you agreed to marry me first. I promise, walang makakaalam ng kasal nating to. Okay. Maaga tayo bukas sa munisipyo. Kailangan mo magdahilan kay Russell para payagan ka. Siguraduhin mo rin na walang makakaalam ng lahat ng to. You will get your 30% and I will get my 30%. Problem solved. What? 30%? No. Hindi perang kailangan ko. Kaya ako pumayag na magpakasal sa'yo. What do you want then? I can give you sex if that's what you mean. Bakit parang nakikita niyang nakangiti sa kabilang linya si Roger? Why not? Naghahamon niyang tanong. Hindi ba ako kaakit-akit sa paningin mo? It's not what I mean. Pero wala naman kasi talaga akong balak mag-asawa at magkaroon ng pamilya. And this marriage is only on paper that I don't want to complicate it by having sex. Hindi ba magtatanong ang abogado mo kung totoong kasal natin? Totoo naman na magiging kasal natin Katuwiran nito. Sa munisipyo tayo ikakasal. Baka akala mo peke magiging kasal natin. Ang hindi lang totoo ay ang pagiging mag-asawa natin. Okay. Pero pwede ba ako mag-out of the country? Sure. Saan mo naman gustong pumunta?
Paris, bigyan mo ako ng 5 milyon para makapag-shopping ako ng 1 linggo. I want to live the life of rich man's wife for a week. 5 milyon para sa 1 linggo lang? Nagre-reklamo ka? 5 milyon lang hihingin ko sa'yo, Mr. Chu. I don't need a share for your property, neither your inheritance. Ano naman ang gagawin mo sa 5 milyon? Bibili ako ng bagong bag at kung ano-ano pa magugustuhan ko doon. Tulad ng sinabi ko kanina, gusto ko maranasan ang buhay ng isang mayaman. Talaga bang gagamitin mo lang yun sa pagsha-shopping? Can I get those receipts after? What? Gusto mo pang ipa-audit ko kung saan ko gagasto ng ibabayad mo sa akin? I don't care how you spend the money. Mali ko ba kung may lalaki ka lang pagbibigyan ng pera, kapalit ng, sex that I could give you. Isang malakas na tawa ang kumawala sa lalamunan niya. Sa ganda niyang to, magbabayad siya ng lalaki makakasex niya? Ibibigay ko lahat ng resibo sa'yo, pati ang pagbili ko ng tissue at mineral water sa airport, Mr. Chu. See you tomorrow. Pagkatapos niya makausap si Roger, ay si Esmeralda naman ang tinawagan niya. Kahit paano, gusto niyang may ibang tao makakaalam sa pagpapakasal niya kay Roger. She can tell her cousin Russell. Siguradong kagagalitan siya. Baka sugurin pa nito ang lolo niya para sa sermonan. Nagulat pa si Esmeralda, pero natuwa pa sa halip na pigilan siya. That's what she needed right now, a moral support. Tama lang talaga na ang mapapangasawa ni Russell ang tinawagan niya. Pwede ka ba maging witness sa kasal namin? But you can tell me, cousin. So please, make it secret as much as possible. Mabilis nang pumayag si Esmeralda at nangako na walang makakaalam ng kasal nila ni Roger. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, ay nahanap niyang maisusuot bukas. Kahit paano gusto niya maging presentable sa harap ni Roger. Pero wala siyang gaanong dalang damit. Paulit-ulit ngang sinusuot niya pagpasok sa Metro Pacific. At puti ang kailangan niyang isuot dahil totoo naman ang kasal nila. Baka ito na rin ang una't huling kasal niya sa buong buhay niya. Nagpunta siya sa mall ng nakahood at nakashades kahit gabi na. Ipinagdasal niya na lang na hindi naman siya pinapahanap ni Easton dito sa Pilipinas. Kailangan niyang mairaos ang kasal niya bukas kay Roger bago pa siya mahanap. Kapag kasal na siya, ay pwede na siyang lumantad sa lolo niya anumang oras. She's getting paranoid. Pakiramdam tuloy niya, may sumusunod sa kanya dahil sa mga iniisip niya tungkol kay Easton. Gusto tuloy niyang pagsisihan kung bakit pa siya lumabas sa Alonzo Hotel para maghanap ng wedding dress. Gusto niyo ho ba ang may manggas? Pero mas bagay po sa inyo to. Wika na babaeng sales lady na inabot ng isang puting wedding dress na may plunging neckline at spaghetti strap. Mahaba ang laylayan niyon sa sobra pa sa sako, pero halos makita naman ang singit niya sa taas ng slit niyon. But it's a perfect wedding gown to honor Roger. Sigurado siyang hindi siya nito susulyapan kapag ganito ang suot niya. Nakauwi naman siya na matiwasay sa hotel, pero niligpit niya na lahat ang gamit dahil lilipat siya sa kondo ni Roger pagkatapos ng kasal. 1 linggo lang naman siya doon dahil aalis muna siya sa Pilipinas. Pag-uwi naman niya, ibabalik na siya sa bahay ng lolo niya para harapin ang buhay na tinakasan niya ng mahigit 1 buwan. Kinabukasan ay maaga siyang gumising. Sa katunayan ay halos hindi siya nakatulog. She's having wedding jitters, probably, ni hindi rin siya nakakain ng maayos. Kung anong kahantungan ng pagpapakasal niya kay Roger ay hindi niya alam. Maaga rin siyang tinawagan ni Roger para sunduin. Pero dahil nagpapanggap siyang sa squatter area siya nakatira, tumanggi siya magpasundo dahil malalaman nitong nasa Alonzo Hotel lang siya, buong panahon na nagtatrabaho siya sa Metro Pacific. You look so fabulous. Parang gusto kong ganyan din ang suot ko sa kasal namin ni Russell. Nakatawang wika ni Esmeralda. Mabuti na lang talaga, nakadalo to, dahil ito lang ang suportang kailangan niya sa ngayon. Pero kung si Esmeralda ay natuwa, si Roger ay hindi maalis ang paniningkit na mata nang makita siya. Gusto niyang tumawa kung hindi lang niya pinigilan ng sarili. Saan ba nanggaling ang lalaking to at walang katamis-tamis sa katawan? Nang tawagin sila ng staff sa munisipyo, ay pumarmal na ulit si Roger. Ilang sandali lang din silang nakinig sa mayor
na nagkakasal sa kanila. Nang ideklara nito na tapos na ang kasal, ay inutos nito na kailangan siyang halikan ni Roger. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya kay Roger bago ikinawit ang kamay sa leeg nito. Wag lang talaga siyang tatanggihang halikan. Kung hindi, ay makakatikim to ng sampal sa halip na halik. Do you want blood, my husband? Pangaiinis niya. Bumalik ang paniningkit ng mga mata nito saka bumuntong hininga. Bakit kita kailangang halikan? Bulong nito. Hindi mo ba pwedeng gawin kahit sandali? Just a quick kiss, Roger. Huwag mo akong ipahiya. Sagot niyang pabulong din. Mr. Chu, you may kiss your bride now. Ulit ng mayor. Huwag na kayo mahiya dahil kasal na naman kayo. Napilitang umiti si Roger, saka hinawi ang buhok niya at inilepat sa tenga. Bumaba ang labi nito saka lumapat sa mga labi niya. Isang mabalis na halik ang pinakawalan nito pagkatapos, kaya pinakawalan niya na rin ang leeg nito. Pero nagulat siya nang itinaas nito ang mukha niya at inangking muli ang mga labi niya sa mas malalim na halik. Napasinghap siya at napakapit siya sa bewang ni Roger. Hindi niya to pwedeng sampalin kung bakit siya ulit hinalikan, gayon tapos na ang pagpapanggap nila kanina. Congratulations, Mr. and Mrs. Chu. Nakipagkamay ang mayor na naging kaibigan na ni Roger. Yumakap din si Esmeralda sa kanya para batiin siya. Kailangan kong bumalik ka agad sa bahay dahil baka hanapin ako ni Russell. Okay ka na ba dito kay Roger? Ako nang bahala sa lalaking yan. Magtutuos pa kami mamaya. Biro niya na gumanti ng yakap. Thank you for coming, Esmeralda. You don't know how much this means to me. Call me anytime you need help. And Roger is a good person. Suplado lang talaga minsan. I hope you both find yourself a chance to like each other. Matapos magpakasal ni Roger at Rain, umalis na si Esmeralda para sa kanilang kasal ni Russell. Masayang tinanggap ng mga kamag-anak ni Russell si Zack at Esmeralda. Masaya silang namuhay na magkasama. At sa huli, nahuli na si Sofia ng mga pulis at nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Esmeralda at Russell. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!